What's up guys? Master Z here. So, kumusta? Kumusta po kayo? Sarap tinola. So, ayan po no. Yung motor na nasa ating harapan ngayon is si Bitoy. So, yan po yung motor ni Tiger Commando no. And yan din po yung motor na ginamit ko nung Motorline Endurance Challenge 2022. So, number 172 tayo no. And eto, so bakit anong gagawin ko kay Bitoy, di ba? So alam nyo na, kakalikutin natin yan. So nung ginagamit po kasi namin to no, may na-encounter kaming problema. So every time na bibiglain mo siyang i-full throttle is para siyang sinisinok. So para pong sinisinok itong si Bitoy no, na pero pag dadahan-dahanin mo siya, okay lang naman yung kanyang takbo, okay lang yung throttle response niya. O sabihin na natin may konting sinok talaga. Then ayun na nga, pero pag binigla mo yung throttle ganun, so imbes na bumilis is ayun, para kang mapepegkat o para ka biglang hihintong, parang ganun. So ayun, after doing some research no, ang tama po pala or sakit ng mga Honda Beat, hindi ko lang ang sure kung pati version 3 no, itong kay Tiger Commando kasi is version 2. So ang sakit po nila is yung throttle position sensor. So yun po yung ating papalitan ngayon no. Nakapag-conduct na ako ng throttle body cleaning dito tsaka yung injector cleaning no, pero wala pa ring pinagbago. Then ayun na nga, thorough research yung kinandak ni Master Z, only to find out na yung atin pong TPS or the throttle position sensor kailangan ng palitan na. Okay, then check na nga rin natin yung ating Shopee, diba? So ito po yung ating in order na TPS no. So double check mo muna natin, atin muna siyang i-unbox. So ayan siya no. Ayan no, Honda throttle body assembly. Hindi naman assembly to dapat throttle position sensor yan no, or TPS. So ayun no, ayan po yung ating throttle position sensor or the TPS no. So may kasama ng o-ring yun. So ayun nga no guys, babaklasin ko lang muna ito. So tatanggalin natin ito, tatanggalin natin yung kanyang compartment kasama tong upuan, then pati grab bar para maibuka natin ng konti yung side fairings nya no. Then ito tatanggalin din natin para magkaroon tayo ng access sa throttle body ng Honda Beat FI version 2. So ayan na guys, nabaklas na po natin yung kanyang upuan no. Then ito, hindi na natin tinanggal tong side fairings nya, medyo iniangat lang natin ng ganyan para magkaroon tayo ng access sa tornilyo nya na nandito. So kuan po yan, liabigis no. So pag magbabaklas po kayo ng ganito ang labit, so baklasin nyo muna yung nasa gitna, may dalawang tornilyo po yan dito. Tapos ito, so once na nabaklas nyo na po yan is tatanggalin din po natin yung pinaka cover nitong kanyang tangke. So may tornilyo na naman po yan dito. Then tatanggalin na rin po natin yung kanyang grab bar. So each side po tatlo yan. So dalawang 12mm na bolt, tapos another na naman tayo, screw dito. Then tanggalin po natin or tanggalin din po natin yung cover nito. Okay? So once na natanggal niyo na po yan, tanggal niyo na yung glove box, sasakyan. Once na natanggal niyo na po yung compartment no. So ayan na po, bubungad na po sa atin yung ECU ng Honda Beat.
Then nandito rin po yung kanyang throttle body. So yan yung kanyang throttle body. And ito po yung kanyang injector. So ang target po natin, aalisin po natin itong throttle body. Kasi ito po yung papalitan natin pyesa. Wait lang. Saan ba? Ito. Yan. Yan po yung kanyang throttle position sensor. So sa pag-alis naman po ng kanyang throttle body, no? So may tornilyo po tayo dito. So 10mm nut. Ito. Once na naluwagan na po natin itong dalawang 10mm nut na yan, tatanggalin lang po natin yung connection dito sa atin pong injector. So ito, tatanggalin natin itong fuel line na to. Then at the same time, itong connection sa ating fuel injector. Then tatanggalin din natin itong throttle cable. Yan, dito lang natin siya babaklasin. Then ito pong connector ng ating throttle body papunta po sa air cleaner. So tatanggalin po natin ito. Oh, maluwag na pala, nakalimutan kong higpitan to nun. So once na natanggal na po natin ito, pwede na po nating mahugot yung throttle body. So ito nga no guys, nabaklas na po natin yung kanyang throttle body. Diba? Ang dumi. So ito po ang throttle body ng Honda Beat Fi. And ito, so makikita natin, no? Ito po yung kanyang throttle position sensor. So ayan po yung ating papalitan. Then pag napalitan po natin yan, is i-road test po natin. Okay? So baklasin ko lamang po, no? So dito no guys, sa pagbabaklas natin ng kanyang TPS, no, kung makikita po natin is ayan. So kinakailangan gamitan po natin siya ng star screw. So ito po, ayan. Ito ba? Ayan. So etong star screw po na to is ginagamit ko po kasi yan dati, yan. So mga ganyang screwdriver set pag nag-ayos po ako dati ng cellphone, no. So hindi kakasya yung atin pong mga Allen wrench or Allen key sa kanya. Then buti na lang, naalala ko is meron po tayong pang-ayos dati ng phone. So ito, subukan natin. Okay. Sana umikot, no? Huwag sanang bumilog. Dapat umikot. Ang problema, ayaw niyang umikot. Ay. Wait lang guys, ha. At iisipan natin yan ng paraan kung paano natin yan tatanggalin. So ayan nga no guys. Ayan no. Natanggal din natin, hayop na yan. Naka-thread lock po pala siya, no. Kung ano-ano pa yung ginawa ko eh. Dali. We'll check natin. So, yan. Diba? Kung ano-ano pa yung ginawa ko para lang matanggal. Yung tipong 11 kilometers. 11 or 12 kilometers. Tinakbo natin siya ng 30 minutes balikan. Pati na rin po yung ating pagbili ng Torx wrench natin, no? So, ito. Nabilog pa nga niya ito eh. Dalay. Nakikita yan eh. O, diba? Nabilog pa niya. Ayop na yan. O, diba? Buti na lang kahit pa paano nagawa natin ang paraan, no? So ngayon, salpak na po natin to at magdidilim na. So ayan o guys, napalitan na po natin ng throttle position sensor, yung itong si Bitoy, no? Then at the same time, kung nakita nyo po kanina, nag-conduct po ako ng reset. Syempre,
bagong palit po yung ating TPS. So kailangan mai-reset po yung ating ECU, no. So yung pagre-reset po ng Honda Beat na version 2, napakadali lamang po, no. Dito sa may lagayan ng battery niya, makikita nyo po ito. Ito yung dito i-connect yung mga diagnostic tools, sana. Then titignan nyo po itong green and brown. So itong green and brown po na to, i-jumper nyo po yan. So ito po yung ginamit kong jumper, no. Ito rin yung ginagamit kong jumper kapag kay Tuwa to, pag nagre-reset ako ng ECU nya. Okay, so be sure na naka-off po muna yung susi. Pasensya na at hindi ko na videohan kanina, pero ganun lang po yung process ng pagre-reset natin, no. So be sure na naka-off muna yung susi, then i-jumper nyo po yan, yung green and brown. Then pag naka-jumper nyo na po yan, i-on. Bago natin i-on itong susi, dapat naka full throttle po ito, no? So full throttle, then naka-on yung susi. Then pag naka-on yung susi, hintayin nyo pong matapos yung blinking ng check engine indicator natin dito sa panel. So ito, iilaw yan, no? So iilaw yan, magble-blink yan. Then pag natapos yung blink nya, is bitawan nyo na po itong full throttle nyo kanina. Once na binitawan nyo na yan, magble-blink yan ng dahan-dahan na lang, i-off nyo na po itong susian. So once na binitawan nyo na yan, pwede nyo na pong i-off itong susian nya. So pag na-off na po yung susian, tanggalin na po natin yung pinang jumper natin. Pwede na nating ibalik ito pong takip nung connector para sa diagnostic tools or yung mga scanners, no. Then i-try na po natin na i-open ulit. So open natin. Pag may error code naman po yan, bago natin i-open, no. So pag may error code naman po ang inyong mga Honda Beat, no, or may error pala I should say, is i-indicate po yan ng check engine nyo. So iilaw yan or mag-flash yan. Sa case po kasi natin ngayon, wala naman pong any errors, no. So nai-reset naman na po natin na maayos. So ayan, hindi umilaw yung ating check engine. So start. So ayun, no, di ba? Suabe pa rin po yung pagandar ni Bitoy, no. And ayun nga, ibabalik ko na yung mga pinagtatanggal ko po dyan, no. Tapos na po tayo sa ating pagpapalit ng throttle position sensor. So kung halimbawa man po na may mga katanungan kayo or nalito kayo sa ibang mga process, or may mga process kasi na hindi ako naipakita gawa nga ng nagmamadali ako, no, PM lang po kayo sa page ni Master Z at tutulungan ko po kayo. Okay? So sa lahat po ng tumapos sa kunkundit na vlog ni Master Z na to, no, kunkundit no. So sa lahat po ng tumapos sa vlog ni Master Z na to, maraming salamat po sa inyo, ha. So till next time, once again, Master Z here. Peace out.